Good morning. Tara, basa na tayo nating libro guys. Magandang balita, Biblia. 21 January 2025. Nandito tayo sa aklat ng Pilipos chapter 2, ang halimbawa ni Kristo. Pakisabayan ako ng basa ng pari-pari tayo dito matuto sa salita ng Diyos at sa history na rin ni Jesus. Kunting tiis na lang guys. Kunti na lang talaga matatapos na natin yung libro ng Biblia. Pilipos chapter 2 verse 1. Kaya nga sapagkat mayroong kasiglahan ang buhay kay Kristo, mayroong kaaliwan ng pag-ibig, mayroong pakikiisa ng Espiritu Santo at mayroong kagandahang loob at malasakit para sa isa't isa. Verse 2, lubusin ninyo ang aking kagalakan, magkaroon kayo ng iisang kaisipan, mabuklod kayo sa iisang pag-ibig, at magkaisa kayo sa puso't diwa. Verse 3, huwag kayong gumawa ng anuman dahil sa paghahangad ninyong maging tanyag sa halip bilang tanda ng pagpapakumbaba, ituring ninyong higit ang iba kaysa inyong mga sarili. Verse 4, pagmalasakitan ninyo ang kapakanan ng iba at hindi lamang ang inyong sarili. Verse 5, naway magkaroon kayo ng kaisipan na tulad ng kay Kristo Jesus. Verse 6, kahit siya ay likas na tunay na Diyos, ang hirap ilipat sa kabilang page. Hindi niya, yung Pilipos chapter 2 verse 6, kahit siya likas at tunay na Diyos, hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Komplikado guys, tingnan mo. Verse 6, kahit siya ay likas at tunay na Diyos, hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. So, ibig sabihin, mayroong mas mataas kay Jesus na Diyos. Yun nga yung si Father God. Kasi sabi niya, kahit siya ay likas at tunay na Diyos, hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Kaya nga diba sabi na sa right hand siya ni Father God. Kasi mayroon talagang mas mataas sa kanya. Hindi kasi pwede talaga si Jesus na iisa tsaka yung si Father God . Kasi kahit para magiging komplikado yung binabasa na natin na nasa right hand siya. Tsaka yung dito hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Diba? Verse 7, sa halip ko sa niyang hinubad ang pagiging kapantay ng Diyos at naging katulad ng isang alipin. Ipinanganak siyang tulad ng mga karaniwang tao at nang si Kristo'y maging tao. Verse 8, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan, maging ito man ay kamatayan sa cross. Verse 9, at dahil dito, siya ay lubusang itinaas ng Diyos at ibinigay sa kanya ang pangalang higit sa lahat ng pangalan. Verse 10, sa gayon sa pangalan ni Jesus ay luluhod at magpupuri ang lahat, ang nasa langit, nasa lupa at nasa ilalim ng lupa. Verse 11, para sa ikaluluwalhati ng Diyos Ama, ang lahat ay magpahayag na si Jesucristo ang Panginoon, maging ulirang anak ng Diyos. Pilipos chapter 2 verse 12, kaya nga mga minamahal, tulad ng inyong buong pusong pagsunod nung ako'y kasama pa ninyo, lalo kayong maging masunurin ngayong ako'y malayo sa inyo. Pagsumikapan ninyong maging ganap ang inyong kaligtasan ng may lubusang paggalang at pag-ibig sa Diyos. Verse 13, sapagkat ang Diyos ang kumikilos sa inyo upang inyong naisin at isagawa ang kanyang kalooban. Verse 14, gawin ninyo ang lahat ng bagay ng walang pagtutol at pagtatalo. Verse 15, upang kayo maging mga ulirang anak ng Diyos, matuwid at walang kapintasan sa gitna ng mga taong mapanlinlang at mga masasama. Sa gayon, magsisilbi kayong ilaw sa kanila tulad ng bituing nagniningning sa kalangitan. Verse 16, habang ibinabalita ninyo sa kanila ang mensahe na nagbibigay buhay, sa gayon sa araw ng pagdating ni Kristo ay maipagmamalaki kung hindi nawala ng kabuluhan ang aking mga pagpapagal sa inyo.
Verse 17, kung ang buhay ko ay maging handog para sa inyong paglilingkod at pananampalataya sa Diyos, ako'y natutuwa at ang puso ko'y nakikigalak sa inyo. Verse 18, kaya magalak din kayo at bahaginan ninyo ako ng inyong kagalakan. Sina Timoteo at Epaprodito. Verse 19, umaasa ako sa Panginoong Jesus na papunta ko agad riyan si Timoteo upang mapanatag ang aking loob kapag aking malaman mula sa kanya ang inyong kalagayan. Verse 20, wala nang hihigit sa kanya sa pakikiisa sa aking damdamin at pagmamalasakit para sa inyong kapakanan. Verse 21, ang inaatupag lamang ng iba ay ang sarili nilang kapakanan at hindi ang kay Hesukristo. Verse 22, kayo na rin ang nakakaalam sa katapatan ni Timoteo, kasama ko siya sa pangangaral ng magandang balita. Tinulungan niya ako tulad ng pagtulong ng isang anak sa kanyang ama. Verse 23, kaya binabala kong papuntahin siya riyan pagkatapos kong matiyak ang magiging kalagayan ko rito. Verse 24, subalit ako'y umaasa sa tulong ng Panginoon na ako rin ay makakapunta riyan sa lalong madaling panahon. Verse 25, inisip kong kailangan ng pauwiin diyan ang ating kapatid na si Epaprodito na aking kamanggagawa at kawal ng Diyos na isinugo ninyo upang magdala ng inyong kaloob at upang makatulong rin dito. Verse 26, sabik na siya sa inyong lahat, nag-aalala siya dahil sa nabalitaan ninyong nagkasakit siya. Verse 27, tunay ngang siya ay nagkasakit at muntik nang mamatay, subalit kinahabagan siya ng Diyos at hindi lamang siya kundi pati ako upang huwag nang madagdagan pa ang aking kalungkutan. Verse 28, kaya nga nais ko ring makauwi na siya riyan, sapagkat alam kong matutuwa kayong makita siyang muli, sa gayon mawawala na ang aking kalungkutan. Verse 29, kaya tanggapin ninyo siya ang buong galak bilang isang tunay na lingkod ng Panginoon. Igalang ninyo ang mga taong tulad niya. Verse 30, Philippos chapter 2 verse 30 guys. Sapagkat muntik na siyang namatay alang-alang sa gawain para kay Kristo, itinaya niya ang kanyang buhay sa paglilingkod sa akin upang mapunuan ang inyong kakulangan sa akin. Ang tunay na pagiging matuwid. Philippos chapter 3 verse 1, sa wakas mga kapatid, magalak kayo sa Panginoon, hindi kaabalahan. Para sa akin na ulitin ang naisulat ko na, dahil ito naman ay para malayo kayo sa kapahamakan. Verse 2, mag-ingat kayo sa mga taong asal-aso, sa mga taong mahilig sa paggawa ng masama, sila'y mga taong naghihiwa ng kanilang katawan. Verse 3, tayo ang tumanggap ng tunay na pagtutuli, tayong mga sumasamba sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang Espiritu. Ang ipinagmamalaki natin ay ang ating buhay kay Kristo Jesus. Hindi tayo umaasa sa mga panlabas na seremonya. Verse 4, ang totoo, ako'y may sapat na dahilan upang panghawakan ang mga panlabas na seremonya. Kung iniisip ni naman na siya may katwirang umasa sa ganitong gawain, lalo na ako. Verse 5, ako'y tinuli ng 8 araw mula nang ako'y isilang, ako'y isang tunay na Israelita, buhat sa angka ni Benjamin at katutubong Hebreo. Kung pagsunod naman sa kautusan ang pag-uusapan, ako'y isang pariseo. Verse 6, dahil sa masugid kong pagsunod sa kautusan, inusig ko ang iglesia, kaya't kung sa pagiging matuwid ayon sa kautusan, wala ring maisusumbat sa akin. Verse 7, ngunit dahil kay Kristo ang mga bagay na pinapahalagahan ko noon ay tinuring kong walang kabuluhan ngayon. Verse 8, oo, itinuturing kong walang kabuluhan ang lahat ng bagay bilang kapalit ng lalong mahalaga ang pagkakilala kay Kristo Jesus na aking Panginoon. Ang lahat ng bagay ay ipinalagay kong walang kabuluhan, makamtan ko lamang si Kristo. Verse 9, at lubusang makasama niya. Ang aking pagiging matuwid ay hindi sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan kundi sa pananalig kay Kristo. Ang pagiging matuwid ko ngayon buhat sa Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Verse 10, ang tanging hangarin ko ngayon ay lubusang makilala si Kristo, maranasan ang kapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay, makibahagi sa kanyang mga paghihirap, at maging katulad niya sa kanyang kamatayan. Verse 11, upang ako man ay muling buhayin mula sa mga patay. Magpatuloy tungo sa hangganan.
Philippos chapter 3 verse 12, hindi na nakamtan ko na ang mga bagay na ito, hindi rin na ako'y ganap na, ngunit sinisikap kong makamtan ang gantimpala sapagkat ito ang dahilan kung bakit ako'y tinawag ni Kristo Jesus. Verse 13, mga kapatid, hindi ko ipinapalagay na nakamit ko na ito, ngunit isang bagay ang ginagawa ko, nililimot ko ang nakaraan at sinisikap na marating ang layuning nais kong makamtan. Verse 14, nagpapatuloy nga ako patungo sa hangganan upang makamtan ang gantimpala ng pagkatawag sa akin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus, ang buhay na hantong sa langit. Verse 15, ganyan ang dapat maging kaisipan nating mga matatag na sa pananampalataya. Kung hindi ganito ang inyong pag-iisip, ipapaunawa iyan sa inyo ng Diyos. Verse 16, ang mahalaga ay ipagpatuloy natin ang ating natutuhan. Verse 17, mga kapatid, tumulad kayo sa halimbawang ipinakita ko sa inyo. Pag-ukulan din ninyo ng pansin ang lahat ng sumusunod sa aming halimbawa. Verse 18, tulad ng malimit kong sabihin sa inyo at ngayiluha ang inuulit ko, marami ang namumuhay bilang mga kaaway ng cross ni Kristo. Verse 19, kapahamakan ang kahihinatnan nila sapagkat ang dinidiyos nila ay ang hilig ng kanilang katawan. Ikinararangal nila ang mga bagay na dapat sana nilang ikahiya at wala silang iniisip kundi ang mga bagay na makalupa. Verse 20, subalit sa kabilang dako, tayo ay may mga mamamayan ng langit, doon magmumula ang tagapagligtas na hinihintay natin ng may pananabik ang Panginoong Hesukristo. Verse 21, sa pamamagitan Philippos chapter 3 verse 21, sa pamamagitan ng kapangyarihang ginamit niya sa pagpapasuko sa lahat ng bagay ang ating katawang lupa na may kahinaan ay babaguhin niya upang maging malulahating tulad ng kanyang katawan. Ilang mga tagubilin. Philippos chapter 4 verse 1, kaya nga mga kapatid, kung minamahal at pinapanabikan aking kagalakan at karangalan, magpakatatag kayo sa inyong pamumuhay na nakaugnay sa Panginoon. Verse 2, nakikiusap ako kina Euodia at Syntyche na sila'y magkasundo na bilang magkapatid sa Panginoon. Verse 3, ipinapakiusap ko rin naman sa iyo, tapat kong kasama, na tulungan mo ang dalawang babaeng ito, sila man ay kasama kong nagpagal sa pagpapalaganap ng magandang balita kasama si Clemente at ang iba pang kamanggagawa ko. Ang pangalan nila ay nakasulat sa aklat ng buhay. Verse 4, magalak kayong lagi sa Panginoon. Inuulit ko, magalak kayo. Verse 5, ipadama ninyo sa lahat ang inyong kabutihang loob. Malapit nang dumating ang Panginoon. Verse 6, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. Verse 7, at ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Verse 8, bilang pagtatapos mga kapatid, dapat maging laman ng inyong isip ang mga bagay na karapat-dapat at kapuri-puri, mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig at kagalang-galang. Verse 9, isagawa ninyo ang lahat ng inyong natutuhan, tinanggap, narinig at nakita sa akin, sa gayon sa inyo ang Diyos na nagbibigay ng kapayapaan. Okay guys, nandito na tayo sa aklat ng Philippos chapter 4 verse 10. Salamat sa inyong tulong. Tatapusin na natin ito guys kasi hanggang chapter 4 lang naman ito eh. Philippos chapter 4 verse 10, labis akong nagagalak sa Panginoon sapagkat pagkaraan ng mahabang panahon, minsan pang ipinamalas ninyo ang inyong pagmamalasakit sa akin. Alam kong hindi ninyo ako nalilimutan. Wala nga lamang kayong pagkakataong matulungan ako. Verse 11, hindi ko sinasabi ito dahil sa kayo pinaghahanapan ko ng tulong, natutunan ko ng masiyahan, maging anuman ang aking kalagayan. Verse 12, naranasan ko na ang maghihikahos, naranasan ko na rin ang mga managana. Ibig sabihin ng maghihikahos, naghihirap yan guys.
Okay, ulitin ko yung verse 12. Naranasan ko na ang maghikahos, naranasan ko na rin ang managana. Natutuhan ko na ang sekreto kung paano masihan at sa anumang kalagayan sa buhay, ang mabusog o ang magutom, ang managana o ang maghirap. Verse 13, ang lahat ng ito ay magagawa ko dahil sa lakas na loob sa akin ni Kristo. Sa lakas na kaloob. Yung verse 13 guys, ang lahat ng ito ay magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Verse 14, gayon man ikinagagala ko ang ginawa ninyong pagtulong sa akin sa aking mga paghihirap. Verse 15, alam naman ninyo ang mga taga-Filipos na kayo lamang ang iglesyang nakahati ko sa hirap at ginhawa nang umalis ako sa Macedonia noong ako'y nagsisimula pa lamang sa pangangaral ng magandang balita. Verse 16, noong ako'y nasa Thessalonica na makailang ulit ding pinadalhan ninyo ako ng tulong. Verse 17, hindi sa hangad kong laging tumanggap ng mga kaloob, kundi ang nais ko ay makatanggap kayo ng masaganang gantimpala. Verse 18, narito ngayon ang katibayan ng labis-labis na kaloob ninyo sa akin, higit pa sa pangangailangan ko ang tulong ninyo sa akin na hatid ni Epaprodito. Ang mga ito ay tulad ng mabangong handog sa Diyos, mga alay na katanggap-tanggap at kalugod-lugod sa Kanya. Verse 19, at buhat sa hindi mauubos na kayamanan ng Diyos, ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Verse 20, purihin ang ating Diyos at Ama magpakailanman. Amen. Ayan guys, sa maliwanag mayroong Ama. Purihin, verse 20, purihin ang ating Diyos at Ama magpakailanman. Amen. Pangwakas na pagbati. Philippians chapter 4 verse 21, paratingin ninyo sa lahat ng hinirang ng Diyos at nananalig kay Kristo Jesus ang aking pagbati at ng ating mga kapatid na kasama ko rito. Verse 22, binabati kayo ng lahat ng mga hinirang ng Diyos, lalo na ng mga naglilingkod dito sa palasyo ng emperador. Philippians chapter 4 verse 23, naway sumainyong lahat ang pagpapala ng Panginoong Hesukristo. Bukas na itong ang sulat ni Pablo sa mga taga-Kolosas. Ang dami niya talagang pinadalhang Kaya sabi ko sa inyo guys lumaganap ang Bible kasi nga ang dami niyang pinadadalhang kung saang lugar siya nagpapadala ng sulat. So yun, hanggang dito na lang. Bye everyone. God bless.